Yo, what's up riders? Welcome back dito sa aming channel, dito sa Doride Ball Review. So meron tayong mga magagandang bola dito, high quality na mga bola. Meron tayong Wilson Evolution, Molten BG45, Tarmac BT900, Nike Elite at Spalding Never Flat. Meron din tayong yung mahal na mga bowlers, itong Molten GG7X na original. At syempre meron tayong Doride Pinoy approved. So high quality din na bola to, Japanese microfiber. So kung ikukumpara natin tong bola na to sa mga to, hindi nagkakalayo yung quality nito sa mga bolang to. Pero yung presyo, sobrang affordable nito ni Doride Pinoy approved. Pero kaya tayo nandito ngayon, check lang natin kung parehas pa rin ba yung timbang, yung quality, yung size ni Tarmac BT900. Dahil itong si Tarmac BT900, ayan, kung titignan ninyo itong Tarmac BT900 na to, so kung titignan ninyo, FIBA approved level 1 2023 to 2027. So nag-update na yung mga bola. Actually si BG45 nag-update din to. So kung napanood nyo yung nakaraang video ko, nagkaroon ng pagkakaiba dito sa bola na to, tsaka yung mga naunang Molten BG45. So nag-iba yung yung timbang, dumaan yung timbang ng Molten BG45. So from 616, 615 grams, naging 590 grams na lang, ay 599 or 600 grams na lang. May iba pa na bola na BG45 na original to na tumitimbang lang ng 595 grams. So depende kung saan na manufactured yung bola. And yun nga, sinasabi ng iba, tinamaan na rin ng shrinkflation itong si Molten BG45. So ngayon naman, titimbangin natin to at susukatin natin si Tarmac. So kung napanood nyo yung comparison natin ng Molten GG7X at Molten BG45, pwede nyo balikan yun yung video na yun at ikukumpara natin dito sa ngayon. So ito, meron tayong Medida. So alam nyo naman kung kanino galing tong Medida na to. Sa nanay ko pa galing yung Medida na yan. Tapos meron tayong timbangan. And so dati nahihirapan tayo i-balance yung timbangan. Ngayon medyo okay na, mabilis na. Pwede pa lang gamitin to, no? To. So masyado malaki. Dito na lang tayo sa kabila. So quick video na lang natin para marami pa tayong ma-review. So lahat ito re-reviewin natin to. Pag 1v1 natin to mga to dito sa Molten GG7X dahil kasi karamihan naman talaga ito yung gusto na bola, Molten GG7X, kasi napakaganda raw ng bola na to. Sayang wala na, hindi na sila naglabas ulit. Okay, so unahin na natin yung timbang. Ilan na nga ba yung timbang na itong Tarmac BT900? So punta kayo dito. So makikita nyo yung timbangan natin. Yan, naka 0. Yan, nakita nyo ba naka 0? Okay, so timbangin na natin siya. At ayan na ang kanyang timbang. 603.8 grams. So kung matatandaan ko yung nakaraan ko ata, parang nasa 605, 603, gano'n din. So yung timbang niya, no, halos parehas lang, hindi siya tinamaan ng shrinkflation. Simula nung unang video natin hanggang ngayon, ganun pa rin yung weight netong bola na to. Bakit natin si Molten GG7X, mabilisan lang, tingnan na para makita nyo kung ilan ang weight ni Molten GG7X. Ay, iba tong Molten GG7X na to, 583 grams lang to eh. Yan. Hindi ito yung GG7X ko na isa. Wait lang, kunin ko isa Molten GG7X. Post mo muna yan. So okay, ito yung natin, ito yung unang original na Molten GG7X natin. So kung mapapanood nyo rin, pinaglaban natin itong dalawang to, Molten GG7X na nabili ko sa seller lang din, na sinabi niya galing sa mall itong bola na to, na in stock lang niya. Pero ngayon, so medyo matagal na kasi sa akin yung bola, mapapansin niyo iba na yung texture niya. Pero next video natin i-review yan. Unahin muna natin to. Tabi muna natin tong isang bola na to. Ayan, ito timbangin natin tong Molten GG7X natin na to. Yan. So mapapansin niyo ito yung unang Molten GG7X, no, 620 grams. So yun yung lang yun. Nabili ko lang yun sa online sellers. Ay, actually sinasabi nga niya na sa mall din niya nabili. Pero ito yung ako na
masasabi ko na original tong bola na to kasi doon ko sa supplier mismo nabili to. So yun, mapapansin niyo yung weight nito is 620 grams. Ito yung ganito kabigat yung mga bola dati na ginagamit natin. So ngayon, nagsigaanan na sila. So ibig sabihin itong si Tarmac BT900 all goods. Hindi siya tinamaan ng shrinkflation. Simula nung ginawa natin ng review itong bola na to. Same pa rin yung weight niya, same pa rin yung size niya, at same pa rin yung grip niya. All goods na all goods pa rin. Napakaganda pa rin ng kapit. Napakatibay pa rin. Napakasaya. Napaka all goods pa rin. So, sa size, check natin yung size. Kung lumiit ba siya o lumaki. So, kung i-compare yung size, no, mas maliit itong mga Tarmac. Mas maliit ang Wilson. Mas maliit ang Spalding. Mas maliit ang Doride kumpara kay Molten. Dahil si Molten ay nag-adjust ng masyadong malaki si Molten. So ito ang size nito is 76.8 centimeters. And ganyan ang size niya. So yun. So, masasabi ko dito sa Tarmac na to, all goods pa rin. So kung gusto niyo bumili na itong bola na to, pwede kayong umorder. Comment kayo sa akin, pwede kayong mag-message sa akin para maka-order na itong bola na to at ako na mismo magde-deliver sa inyo para makaiwas din kayo sa mga fake na ball, sa mga peke na bola. Para sigurado darating sa inyo original yung bola at may hangin darating sa inyo yung bola. So, yun. At kung gusto niyo naman din, no, na commercial tayo, syempre Doride tayo eh. So, kung gusto niyo rin ng magandang quality, matibay, Pinoy ang dating, merong mga, ayan, may mga coat ng pagka-Pinoy yung bola. Napakamura din nito. So, etong quality nito, Japanese microfiber. Napakaganda ng grip, all goods, high quality. Hindi tayo mapapahiya. So, susunod natin, Molten GG7X versus Pinoy approved. So, that's it guys. I'm Bounce Out.